Hello everyone! Narito na naman po sila para sa ating ika-143rd day na ating sharing ng devotion video. And ayan, dahil magkakamping ang ating alaga bukas, so wala siya dito ng hanggang Biyernes. Pero darating din siya ng Biyernes. So bukas ay wala siya dahil para sa kanilang camping, and hopefully ay okay ang maging weather. So, bago po tayo magpasimula ng ating sharing ng devotion video, and let us all pray also for the Philippines dahil yun nga may typhoon na nagaganap at hindi lang daw yata isa kundi parang sa tingin sa balita ay 4 na bagyo ang napipintong dumaan sa atin sa Pilipinas. Sa panahon ngayon ayan, walang kuryente sa aming barangay sa isla. So, let us all pray para sa safetyness ng ating mga mahal sa buhay at mga pamilya. Alam natin na iniingatan tayo ng Diyos sa bawat mga lakarin natin or mga kapamilya natin na mga dapat gawin at na pag-iingat. So, let us all gather into prayer. Ama namin Diyos na makapangalan sa at narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyo para sa buhay, kalakasan at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. We pray, Lord God, that you will protect our family, Panginoon, sa Pilipinas ngayon na dumadanas, Panginoon, ng paghahagupit, Panginoon, ng bagyo, Panginoon. We pray for your protection, Panginoon, and naman ang mga pangailangan ng aming mga mahal sa buhay, Panginoon. We know, Lord God, that you will provide, Panginoon, and they will be safe in this typhoon, Panginoon. At dalangin po namin ang typhoon na ito, Panginoon, nawa ay umalis na sa Pilipinas, Panginoon, nang sa gayon ay wala na pong mapinsala ng mga tao, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, para sa gagawin namin pagbubulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon, dalangin namin na kayo ang maitaas at mapapurihan sa aming gagawin ito, Panginoon. Anumang gawa o balakid na gawa ng kaaway, Panginoon, na nais na manggambala, Panginoon, o sirain ang aming pagbubulay-bulay na inyong salita, Panginoon, ay winawasak po namin at sila ay aming nire-rebuke, Panginoon, sapagkat walang gawa ng kaaway ang magtatagumpay sa gawain ng Panginoon. Ngayon din po, Panginoon, pahabang buhay kaming magpapasalamat sa tinapos na gawa ng iyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, kung saan ay tinubos kami sa aming mga kasalanan, kaya kami ay justified, and we have the assurance of our salvation in your Son, Jesus Christ, Panginoon. At tinanggap namin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, ay malaya na makapagpahayag ng inyong mabuting balita sa lahat ng tao, Panginoon. Gayun din, Panginoon, dinadalangin po namin ang banal na Espiritu, Panginoon. Kami ay nagpapasalamat, Panginoon, sa paglukob niya sa bawat isa sa amin, Panginoon, upang ang aming magagawa, Panginoon, ay para lamang sa inyong kapurihan, Panginoon. Ang karunungan ay alam naming pinagkaloob niyo na sa bawat isa sa amin, Panginoon, at langisan niyo po ang labi ng bawat mga namamahayag na inyong salita, Panginoon, at hindi po ang aming glory, Panginoon, ang mag-shine, Panginoon, kundi ang inyong glory, Panginoon, at kayo ang mapapurihan sa gagawin namin ito, Panginoon, sapagkat hindi po namin magagawa ang lahat, Panginoon, kung hindi dahil sa grasya at habag ninyo sa aming Panginoon. Alam po namin na kayo rin ang hihipo sa puso, isip at Espiritu, Panginoon, ng bawat mga makakapakinig ng inyong mga salita na ito, Panginoon, na kanilang maririnig o mababasa, Panginoon, nang sa gayon ay magkaroon, Panginoon, ng mabuting epekto sa bawat isa, Panginoon. Ikaw ang mataas, ikaw ang mapapurihan sa buhay namin, Panginoon, at this we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, nakalagay po dito sa Lucas 20:17, ayan, tiningnan sila ni Jesus at tinanong, kung gayon, ano ang kahulugan ng nasusulat na ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Message, gaya daw sa nasusulat sa awit 118:22, kung saan sinasabi na kahit itinakwil daw ng mga tao ang Mesiyas o tagapagligtas. Kaya sa nangyayaring iyon ay katuparan sa nakasaad sa awit, dahil si Jesus na itinakwil ang siyang magliligtas sa buong sangkatauhan. Application, hayag na at nauunawaan ng mga tagapagturo ng kautusan ang mga sinasabi ni Jesus dahil kabisado nila ang nakasaad doon. Kaya mas lalo silang nanggigil at nanggilaiti dahil alam nilang sila ang tinutukoy sa mga sinabi ni Jesus
na lalo nilang ninais na mapapatay na ito. Dahil baka mas lalo pang maraming malaman at maunawaan ang mga tao at mahadlangan ang masamang balak nila kay Jesus. Ayaw nilang magtiwala at manalig ang mga tao kay Jesus dahil mawawalan sila ng kapangyarihan na kontrolin ang mga ito. Gaya sa nangyayari sa panahon natin ngayon, silang may mga tinatagong mga masasamang balak sa kapwa nila kung ito ay nagtatagumpay at kilala sa mabubuting gawa, ay gagawin nila ang lahat, mawala lang ang mga humahadlang o magiging saksi na aamin sa masasama nilang gawa. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos, di ba? So, kung isipin mo, di ba, parang sabi is, bakit nasabi na ang batong itinakwil, di ba? Kasi si Jesus nga, itinakwil siya, hindi siya tinanggap ng mga tao as siya yung Mesias, di ba? Pero hindi nila alam na siya yung batong panulukan. Kumbaga, kaya matatatag o matatayo ang isang bahay ay dahil sa pamamagitan ng gagawin ng ating Panginoong Yesus, di ba? So yan nga, naisulat na yan sa awit 118:22 at alam na alam yan ng mga tagapagturo ng kautusan dahil kumbaga sa kanila is yung lumang tipan nga ang meron sila, so kabisado nila yung lahat ng mga sinasabi na alam nila na sabi, para siguro pinag-uusap-usapan nila na yan yung nakalagay sa awit 118:22 ng kasulatan na sinasabi nga na ang batong ay tinakwil ay ng mga tagapagtayo ng bahay ay siya palang magiging batong panulukan. So, nagegets ng mga tagapagturo ng kautusan na tunay at totoo yung sinasabi ni Jesus. Pero, ang kanilang puso at nasa isip is, naku, pag pinahayag niya pa to or pinaalam niya pa to sa maraming tao, hindi na natin makokontrol ang mga tao kasi malalaman nila na ang katotohanan, di ba? So, bago pa man malaman ng mga tao ang katotohanan, kailangan na patayin na natin to dahil kapag di pa natin to napatay ay mas marami pa siyang masasabihan or mapag-aaminan ng tungkol sa bagay na to, di ba? Kaya ganun nga yun, yung sa ginagawa kong example or sa ginawa natin example dito is, halimbawa kapag isang tao, halimbawa ang ginagawa ko example dito ay mga politiko, di ba? Kapag mga politiko may mga tinatago silang mga ginawang mga anomalya or mga krimen or mga pandaraya, di ba, or what or something. Tapos sabihin na natin na merong silang saksi, halimbawa yung taong nagproseso kung paano nila nagawa yung krimen or yung masamang ginawa nila na yun, di ba? So ang gagawin nila is tatakutin nila tong taong ito na huwag magsalita o huwag maging witness para sa ipaalam sa lahat yung tungkol sa masama nilang ginawa. So, ang gagawin nila, kapag halimbawa ay umamin or may pinagsabihan itong eyewitness na ito or witness na ito, ay ipapapatay nila yung eyewitness at yung mga sinabihan nito or napagsabihan nito, 'di ba? Dahil ayaw nilang kumalat yung balita or yung impormasyon na makakapaglagay sa kanila sa kapahamakan, 'di ba? So, para sa kanila mas mabuting patayin na natin ang mga pwedeng maging saksi natin kaysa mapahamak pa tayo, 'di ba? So, which is yung ganitong karakteristik ay alam naman natin kung kanino nagmumula, 'di ba? Dahil ang gawain na ito na pagpatay sa mga inosente or mga hindi naman sinasadya na halimbawa ay naging saksi natin tungkol sa bagay o krimen na ginawa natin ay ipinapatay pa natin or ginawan natin ng masama. Syempre, ang lahat ng yun ay pagbabayaran sa ating Panginoong Diyos, 'di ba? Dahil may mga iba sa atin, 'di ba? May kagaya sa mga karamihan na situation, 'di ba? Halimbawa, ikaw yung nagpautang or ikaw yung naging dahilan para makautang siya sa isang bangko or isang tao, 'di ba? Na which is alam naman niya na may tubo, 'di ba? Pero ang ginawa ng taong to is hindi niya binayaran yung utang niya sa iyo, 'di ba? Hanggang lumaki na ikaw ay halos hindi ka na makabayad dahil merong pangangailangan ang iyong pamilya, 'di ba?
yung para sa'yo, ang intention mo during that time kaya naging tagapamagitan ka or halimbawa iniutang mo siya or hinayaan mo siya na mangutang na ang ginamit ay ang pangalan mo na malinis at maayos ay dahil ang kagustuhan mo lamang ay makatulong sa taong yon. Subalit ang iginanti sa'yo ng taong ito ay yun na, kumbaga, pag sinisingil mo siya or sinasabi na halimbawa, "Oh, kapatid, ano na bang balita tungkol dun sa utang mo? Kailangan mo na 'tong bayaran or what?" Pero ang gagawin niya sa'yo, magagalit siya at magmamayabang pa na, hindi naman ako umutang yan, eh. Kumbaga, ikaw naman ang nakapangalan diyan, ganito, ganyan, ganyan, 'di ba? So, ikaw na bilang taong tumulong at nagsakripisyo para siya ay makautang o makinabang sa ganoong halaga ay kumbaga malulungkot ka, 'di ba, na sabi, parang tumulong lang ako pero bakit parang ako yung napapahamak, 'di ba? So kung halimbawa naniningil na ganito yung mga tao o bangko na inutangan, 'di ba, is kumbaga ikaw yung napapahamak or ikaw yung nalalagay sa alanganin, 'di ba, na may iba, 'di ba, na sa sobrang pagtulong na gano'n, hindi mo alam na yung nagpautang pala halimbawa, may mga kakilala na mga mamamatay tao o puwedeng pumatay sa iyo, 'di ba? So, maaaring ikaw o ang mga kapamilya mo ay gawan ng masama ng taong ito na ikaw naman ang iyong intention lamang ay makatulong, 'di ba? Subalit minsan hindi maiiwasan na sa sobrang kabaitan natin o sa pagnanais natin na makatulong ay may nangyayaring mga ganitong possibility. Pero sabi nga, ang tanging maaasahan lang natin at masasandalan natin kahit sobrang bigat na ng pinagdadaanan mo ay tumingin ka lang sa Diyos, 'di ba? Magtiwala ka na God will make a way and there seems to be no way. So, ayan. Nawa po ay may natutunan kayo sa ating share and devotion video ngayon. And let us all close into our closing prayer. So, let us all pray. Amin namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, Panginoon. At nagpapasalamat, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, bagamat itinakwil kayo at ipinapatay ng mga taong ito, Panginoon, ay hindi sila nagtagumpay, Panginoon. Bagamat sa una, akala nila, Panginoon, sila ay nagtagumpay na dahil naparusahan kayo, napahirapan ng iyong anak na si Jesus at naipako sa krus at namatay, Panginoon. Subalit, makalipas ang 3 araw, Panginoon, siya ay muling nabuhay, Panginoon. Kaya, Panginoon, kung mangyayari man, Panginoon, na ang aming buhay ay magwawakas sa mundo ito, Panginoon, dahil sa mga balakin o kagagawan ng mga tao, Panginoon, na may mga masasamang balak sa bawat isa sa amin, Panginoon. Pero kami ay nagtitiwala, Panginoon, na hindi niyo kami pababayaan, Panginoon. Lalong higit kami na tunay na nagtitiwala sa inyo at pinapatibay lagi ang aming pananalig sa inyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sino man ang mga kapwa namin, Panginoon, na dumadanas ng mga financial problem, Panginoon, ay hindi nyo pababayaan, Panginoon, because you are God, our provider, Panginoon. At lagi kayong nandyan na sasaklolo sa amin sa mga pagkakataon, Panginoon, kung hindi na namin kaya ang mga problema na dumadaan sa aming buhay, Panginoon. Ito man ay sa trabaho, ito man ay sa negosyo, Panginoon, na sa mga pinagkakakitaan, Panginoon. At gaya nga sa ginawang halimbawa ko na lamang, Panginoon, ay tungkol sa mga pagkakautang, Panginoon. Kayo po ang nakakasaliksik ng nilalaman ng aming puso, Panginoon, at ano ang intensyon namin sa pagtulong namin sa aming kapwa, Panginoon. Nang sa gayon ay sila ay maginhawaan or matulungan sa kanilang mga sitwasyon, Panginoon. Kaya din, Panginoon, sino man po mga dumadanas ng mga sakit o karamdaman, Panginoon, whether it's physically, emotionally, or spiritually, Panginoon, kayo po ang siyang magpapatatag at magpapatibay sa amin, Panginoon. At ano man ang mga sakit na ito, Panginoon, ito man ay cancer, ito man ay high blood, ito man ay high sugar, Panginoon, at mga cyst na iyan, Panginoon, mga tumor, Panginoon, ay alam namin kayang-kaya niyong tunawin at pagalingin, Panginoon. Subalit kung ang magiging lunas man sa kanila, Panginoon, ay ang makapagpahinga na sa inyong kaharian, Panginoon, ay kayo lang po ang pagganap ng lahat ng mga bagay sa amin, Panginoon. Ang nararapat lamang namin na gawin ay tanggapin ang lahat ng mga bagay, Panginoon, na nangyayari, Panginoon. Base man ito sa aming mga sariling desisyon, Panginoon, o kagagawan ng iba.
sa amin, Panginoon. Gayon din, Panginoon, we pray, Lord God, for our socially, Panginoon, na pakikasalamuha sa aming kapwa, Panginoon. We pray, Lord God, for the harmonious na samahan ng bawat isa, Panginoon. Manatili nawa ang peace, forgiveness, love, Panginoon, and kapayapaan sa bawat isa, Panginoon. Anumang mga inggit, galit, Panginoon, o sigalot ng bawat isa, mga broken relationship, broken marriage, broken family, Panginoon. At kahit mga samahan, Panginoon, sa mga simbahan o anumang mga institusyon, Panginoon, gayon din ang bawat bansa, Panginoon. I pray, Lord God, that there will be peace in every country, Panginoon. There will be a progress and economic growth, Panginoon, sa lahat ng mga bansa, Panginoon, lalong higit sa aming bansang Pilipinas, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay ingatan nyo, Panginoon, sa nararanasang bagyo ngayon na nananalanta sa aming bansa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na iingatan ninyo ang Pilipinas, lalong higit ang mga mamamayan nito, Panginoon, na mga lubos na nagtitiwala at tumatawag sa inyong pangalan, Panginoon, upang huwag silang hayaang mapahamak, lalo na sa mga ganitong mga panahon, Panginoon. We pray, Lord God, na ang bawat bansa, Panginoon, ay magkakabati-bati, Panginoon, at hindi mag-aaway-away o maggegerahan, Panginoon. Pagkus, Panginoon, ay hayaan ninyo, Panginoon, na magkaroon ng maayos na samahan ang bawat isa, Panginoon, sapagkat mas magandang tignan, Panginoon, ang mga tao at mga bansa, Panginoon, na nagkakaisa at nagmamahalan, Panginoon, at lalong higit ang pinupuri ang inyong dakilang pangalan at nagtitiwala at pinatitibay ang relasyon sa inyo, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ang mga pastors, mga teachers, mga prophets, mga evangelists, mga missionaries, Panginoon, at kahit mga ordinaryong manggagawa o mga nagpapahayag na inyong mga salita, Panginoon. I pray, Lord God, that you will protect their family, you will provide for their family, Panginoon. You will give them good health, Panginoon, at protection, Panginoon, sa bawat mga lugar na pinupunta nila, Panginoon, that there will be safety for each and everyone na mga gumagawa ng inyong Great Commission, Panginoon, na go and therefore and make disciple of all nations, Panginoon. Kaya dalangin po namin, Panginoon, na kayo ang siyang Diyos namin, Panginoon, na pinaglilingkuran, Panginoon, at kapag kayo po ang pinaglilingkuran at sinasamba at pinapapurihan namin sa aming buhay, Panginoon, ay hindi nyo hayaan ang bawat isa sa amin na mapahamak, Panginoon, sapagkat gaya sa inyong mga pangako, Panginoon, sa Jeremiah 29:11, Panginoon, na aming pinangahawakan, that your plans for us is to prosper us and not to harm us, plans to give us hope and a future, Lord God. Kaya alam po namin, Panginoon, na sa lahat ng mga dadanasin namin, Panginoon, maging matibay at matatag lang kami, Panginoon, na kagaya sa mga lindol o mga bagyo, Panginoon, na nararanasan bilang normal na mga calamity, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon, ay kailangan ng pagyanig or shaking, Panginoon, upang makita kung nagtitiwala ba kami sa inyo at nananalig, Panginoon, at hindi namin nahayaan, Panginoon, na makabitiw kami sa inyo, Panginoon, bagkos habang dumadanas, Panginoon, sa mga matitinding pagsubok, Panginoon, ay mas lalong kakapit at mananalig sa inyo, Panginoon. Muli, kayo po ang mapapurihan at madakila sa aming buhay. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye.